depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alam nyo, minsan ang breakup para siyang blessing. If you will ask me, kasi kung bibigyan kita ng mga pointers dito, bakit parang blessing ang breakup? Hindi mo tanggap, hindi tanggap ng heart mo, hindi mo accepted yung katotohanan. Nasaktan ka, natural. Iniwan ka talagang na-dump ka Pero kahit nasaktan ka, alam mo ba na meron akong isang bagay na gustong ituro sa'yo? Na kadalasan ng breakup, yan yung pinaka-the best thing na nangyari sa buhay mo. At ipapaliwanag ko kung bakit sobrang the best ng breakup kung minsan. Or kadalasan pa nga actually. Baka nga 9 out of 10, mas better pa yung ex mo So unang rason, bakit sobrang better ng breakup? Kasi tinatanggal ng Diyos yung taong hindi naman fitted sa buhay mo. Hindi mo deserve, hindi mo dapat maranasan to. Pero tinanggal siya ng Diyos sa'yo. Pinapaubaya niya sa iba yung paghawak sa buhay mo. Mas gustong ibigay ng Diyos sa'yo yung mas deserve mo kaysa mag-suffer ka sa bagay na hindi mo naman deserve. Let us say na iniwan ka niya. Kung iniwan ka niya, ibig sabihin, hindi mo lang deserve yun. Malamang, hindi mo gusto yung breakup. Pero yung decision ng Diyos na i-separate kayo or yung nature na gustong ibigay ng Diyos para sa kinabukasan yung dalawa ay napaka-better. Kasi during this God's will, tinatanggal lang ng Diyos yung mga taong hindi para sa'yo or naglilinis lang siya sa buhay mo. Nagkakaroon lang ng cleanup, di ba? So, kesa mapahamak ka sa tao na yan, much better na mawala na lang siya, di ba? Para at least maramdaman mo yung saya ng buhay at mas makilala mo ang sarili mo. Doon tayo papasok sa pangalawang rason. Bakit ang breakup ay isa sa mga pinaka-the best na nangyari sa'yo? Siyempre, pangalawang rason, ang sarap ng rason na to para mas makilala mo ang sarili mo. Alam nyo guys, kapag walang breakup sa buhay, minsan hindi mo talaga makikilala kung sino ka talaga Kasi hindi ka magiging independent enough. Kasi ang relationship, magre-rely ka sa partner mo. Talagang you will rely on your partner. You will believe in your partner na mag-take care sa'yo at magmahal sa'yo sa hirap at ginhawa, sa ilalim at sa sa ilalim at sa itaas. Parang you are always expecting your ex to be your best companion. Pero alam nyo ba in reality, madalas dyan tayo nagkakasabog-sabog. Why is that? I will definitely tell you the main reason kung bakit. Simple lang. Kasi kaka-rely mo dyan sa ex mo, hindi mo na nakikilala ang sarili mo at mas humihina ka. Mas nasasanay ka sa mga ganyang klase ng relasyon. Kaya kapag nawala na yung relasyon, nagseselan ka ngayon, nag-iinerte ka, nagpapabebe ka. Kasi ang gusto mo mangyari is ma-fix yung sarili mo at mahanap mo yung sarili mo. Pero ayaw mong hanapin ang sarili mo kasi hinahanap mo yung ex mo. So you are looking forward to see your ex. You want her touch, you want her, you really, really miss her, you really, really miss him a lot. At dahil doon, it gives you a lot of frustration, a lot of anxiety, and a lot of depression. Why? Kasi nag-iinarte ka, nagseselan ka, hindi ka sanay mag-isa. Hindi ka sanay na nagiging dependent ka. Nalulungkot ka kasi umiikot yung mundo mo sa kanya. Pero dahil nagkaroon ng breakup, napakaganda niyan dahil meron ka ngayong pagkakataon para makilala ang sarili mo. You will find out kung ano yung mga bagong hobbies na meron ka. You will find out kung bakit kailangan mo mag-self-improve. You will find out kung bakit kailangan mo mag-start ng business. And you will find out kung bakit kailangan mong ayusin ang life mo at kailangan mong maging better person or better to be. Kaya, napakagandang benepisyo din ng breakup para, alam mo yun, para mas lalo kang lumakas, mas lalo mo makilala ang sarili mo. At another reason bakit sobrang sarap ng breakup, kasi kapag nagkakaroon ng breakup, meron kang nakikilalang bago. Hindi ko naman sinasabing malandi kayo, na maarte kayo, na gusto nyo agad relasyon or jump agad kayo sa new relationship. Maybe that's not my point.
Ang pinaka-pinupunto ko lang dito is napakasarap ng breakup dahil darating at darating yung tamang tao para sa'yo. Kasi kawawa ka naman kung masyado kang lahat ng energy mo ini-spend mo dyan sa breakup na yan, di ba? Inuubos mo lahat ng enerhiyang naipon mo para dyan. Lahat ng luha mo, lahat ng passion mo, lahat ng confidence mo, everything about this nilalagay mo, nilalagok mo dyan sa breakup na yan. Pero ang ending hindi pala rewarding. Why is that? Bakit hindi siya rewarding? Kasi ang nangyayari, nauubos yung oras mo, wala namang nangyayaring maganda. Lalo ka lang napapagod, lalo ka lang nauumay. Kaya kung gusto mo, why don't you accept it? Para makilala mo ang sarili mo, maging independent ka ulit and know the lesson na walang sino mang makakapagligtas sa'yo. Kung gusto mo maging masaya, kailangan mo maging masaya para sa sarili mo. You need to accept happiness on your own. Pag dumating na yung tamang tao para sa'yo, kung saan naman darating yun, di mo naman kailangan habulin, di mo naman kailangan hanapin. Pag dumating yan, she or he will take care of you. Nang higit pa sa nakaraan. And that's how you heal your life. That's how you fix your life. Kaya, yun yung pinaka-ma-advise ko sa inyo. If magkaroon kayo ng breakup, be positive about it. Kasi, ang daming benefits ng breakup. Tignan nyo na lang yung mga benepisyo ng breakup na mabibigay sa inyo. Di ba? Kesa tumingin tayo sa panlabas, tignan natin yung panloob. Ano nga ba ang mga benepisyo ng breakup? Stress-free. Yeah, stress-free life. Anyways, if you want a one-on-one coaching, paano mag-move on, or kung talaga mahal mo, gusto mo talaga ibalik yung ex mo, wala naman ako magagawa doon, you can give us a message sa Philippine Dating Coach for phone call coaching. Thanks for watching.